3, 2, 1. Loading complete. Yo, kamusta mga kabs? Pauwi na tayo ngayon. Lakas ng buhos ng snow ngayon dito mga kabs. Kung bike ko nga, makikita nyo mga kabs, talagang punong-puno ng snow. Napagpagan ko na rin to. At tignan nyo mga kabs. Ayan mga kabs, tignan nyo naman. Lakas ngayon ng buhos ng snow. Kahapon pa yan. Patag na nga, natanggal na ng mga snow truck yung mga snow nakalatag dyan, kumapal dyan sa kalsada. Dito pa yun sa company. Tignan nyo naman yung aking bike mga kabs. Punong-puno ng snow yan bago ko nakuha dun sa nagtatanggalan nito mga kabs. Diyan ko tinanggal yung bike ko sa pardahan. Although may bubong na dito pero lagyan pa rin ng snow sa lakas ng snow. Tingnan mga kabs, kapal ng snow na yan. Ayan, pauwi na tayo mga kabs. Ayan, naglalakad na nga ako mga kabs sa pag-uwi. Lalakad ko na lang, bit ko na tong bike ko mga kabs. At di talaga makakatakbo sa yellow. Pwede sa kalsada pero delikado, madulas ng kalsada. At nagpo-frozen yung kalsada ngayon kaya madudulas tayo. Ito naman yung bike ko, hila-hila ko na lang mga kabs. Hila-hila ko na lang yan kasi madudulas. Tapos yung dinadaanan ko talagang slow mga kabs. Kung makikita nyo, ayan, puting-puti na naman ng paligid dito sa Poland. Talagang kailangan na magsuot ng makapal na jacket. Magdoble-doble pa tayo ng jacket mga kabs kasi talagang nag-i-snow ng maigi dito. Actually medyo late na nga itong snow ngayon kasi dapat last December pa siya bumuhos pero ngayon January lang siya nag-continue ng malalakas na snow talaga. Kaya late na pero ganoon pa rin, malamig pa rin kahit late. Ito yung dinadaanan ko mga kabs. Ayan mga kabs. Ito yung dinadaanan ko. Yung kalsada nag-i-snow, nagpo-frozen yun. Kaya hindi tayo pwede mag-bike, madudulas tayo. Baka ma-aksidente pa tayo. Kaya mas magandang akayin na lang natin yung bike kaysa ma-aksidente tayo. Delikado tayo mga kabs. Yung bike ko naka-winter tire na tayo. Napalitan ko na ito ng winter tire pero madulas pa rin. Kaya kailangan pa rin nating mag-ingat at maglakad na lang. Talagang delikado. Nga pala, may nagtatanong pa rin sa akin kung worth it pa nga raw ba kung magpo-Poland sila o magtatrabaho pa ba dito sa Poland. Ano ko na yan, nasagot ko na yan dati mga kabs. I-ano natin yan sa video, na i-content na rin natin yan o nasagot natin yan sa isang video. Naging topic na rin natin yan kung bakit worth it yung pagtatrabaho dito sa Poland. Kasi hanggang ngayon tinatanong pa rin sa akin yan kung worth it pa rin ba yung pagtatrabaho dito sa Poland, yung sinasahod dito sa Poland. Yan nga pa sabihin ko at ulit-ulitin ko sasabihin mga kabs, walang pagbabago. Worth it na worth it pa rin. Kasi sinabi ko nga katulad nga doon sa last video ko mga kabs, katataas lang o kaya increase lang ulit ng sahod dito sa Poland itong January 1. Kaya worth it na worth it pa. Taon-taon po talaga tumataas dito yung sahod sa Poland. Nag-i-increase. Hindi po tayo katulad ng sa Middle East na hindi makapag-increase ng taon-taon. Dito po increase po taon-taon mga kabs kasi inaalala na rin nila yung mga trabahador dito. Kaya taon-taon nagbibigay sila ng increase sa mga nagtatrabaho dito sa Poland. Hindi lang yan sa local kundi pati na rin po sa
mga expat o mga expert ng mga OFW yung katulad natin o sa ibang foreigner din na nagtatrabaho dito sa Poland. Tsaka worth it po talaga dito sa Poland kasi mga kabs, ulitin ko ulit, yung benefits po dito mga kabs maganda. Yung benefits po ng na nakukuha ng mga bata, katulad ko nga sa inyo nang sinasabi ko dati pa, mga bata po dito kahit hindi ho dito pinanganak basta na-register nyo ho dito mga kabs at nagtatrabaho dito yung ama, magkakaroon ng allowance ang anak nyo buwan-buwan. Makaka-receive siya ng 800 buwan-buwan dito mga kabs. Katulad ko ho, dati ho yung ang binibigay lang hong allowance per month sa mga bata po 500 ho sa isang bata, 500 zloty. Tapos nagtaas po siya last year, sumabay po siya sa taas ng pagtaas ng sahod mga kabs, kaya naging 800. Tignan nyo yung tinaas, dating 500 naging 800. Tapos ngayon balita ulit na magtataas ulit yung makukuhang allowance ng mga bata. Maganda ho ulit yun. Ang alam ko magiging 1,000 na ho yung magiging allowance ng bata per month, pero hindi pa sigurado yun kasi hindi ko pa siya na-check. Bali-balita lang ho yun. Hindi ko pa siya na-check sa website ng Poland talaga kung totoo nga, pero yun ang sabi-sabi, magiging 1,000 na po yung per monthly allowance sa mga bata. Kaya so pagka nagkatotoo yun, makukuha ko na hong allowance para sa mga bata sa anak ko is 2,000 every month. Kasi nga po dalawa yung anak ko dito, so makakuha ko ng 2,000 every month para sa benefits ng mga anak. Pero yung allowance po ng mga bata, hindi ko po ginagastos yun, para po yun sa future ng mga anak ko. Hindi rin ho namin ginagastos para sa kanila, kundi iniipon namin. Minsan no, pagka-ipon ho namin, naipon na ng konti, ini-invest ho namin dyan sa isang negosyo dyan sa Pilipinas. Pinapasok namin para lumago ho yung pera ng mga bata. Ganun po. Dati nakakuha ko hong allowance ng bata 1,600 po, 1,600 zloty. Laking bagay na po yun. Biruin nyo, 22,000 pesos po yun sa Pilipinas per month. Saan ka pa? Kaya ang ganda ho ng benefits talaga dito sa Poland. Tapos yun pa nga ho, sa mga hospital ho, mga hospital may payment ho, basta public ho, wala ho talagang bayad ng hospital payment. Hospital check, magpa-check up ka, wala hong bayad. Pero lang sa gamot, syempre bibili ka syempre ng gamot. Pagka kailangan mo ng gamot, bibili ka ng gamot kasi yung hospital hindi bibigay sa'yo ng gamot. Re-restahan ka lang ng gamot, check upin ka, pero bibili ka ng gamot sa mismong butika. Ganoon po. Ay, nakakahingal mga kabs. Hingal maglakad, tapos may dala pa akong bike. Dahil nga sa kapal ng snow, pahirapan ding hilahin yung aking bike. Ay, tapos nag-uulan pa nga yan ng snow, pumapatak talaga, lamig pa. Tapos yung nga pala mga kabs, tapos worth it talaga pa rin dito sa trabaho kasi anytime basta't nakakuha ka ng TRC, kahit wala ka pang TRC, makakalipat ka kahit saan mo gustong trabaho. Dito pinagbibigyan lahat ng trabahador dito. Kung gusto mo, sige. Kung ayaw mo, okay, wala akong problema, umalis ka dito. Pero meron tayong mga kababayan dito, mga kabs, na nakapunta sa company o agency na pangit. Mga kabs, nakapunta na katulad ng may hawak ng companies, hindi naman lokal dito, kundi mga Koreano. Sila yung mga may hawak sa mga Pilipinong OFW dito na iba na pabayan natin. Papuntahan nila, kinukuha yung passport nila. Although dito bawal dito yung nangungulekta ng passport ng mga nagtatrabaho dito mga kabs. Kaya malas yung ating mga kababayan na galing ng Pilipinas, tapos nagtatrabaho sa di kagandahang company katulad nga nung may mga
hawak is mga Koreano at may hawak ng agency is Koreano. Kawawa yun mga kabs. Baba na binibigay sa kanila per oras. Minsan nakakarating sila ng 15 zloty lang per oras. Magkano ho dito tayo dito per oras? Katulad nga po niya, nagtaas na sa magiging 25 or 24 na po yung magiging per oras na po dito. Yun na po yung eksakto, bawas na po ng taksyon. Kaya yung mga kababayan natin na punta sa mga maling agency at maling company, talagang kawawa sila mga kabs. Nakapagod na mga kabs. So yun nga po, nasagot ko na mga kabs yung ulit yung katanungan ng ating isang masugid na subscriber na kung worth it nga ba yung pagtatrabaho pa dito sa Poland. Ayan na po, nasagot ko na mga kabs. So hanggang dito lang po ulit yung ating video. Talagang nahihirapan na rin ako maglakad at magsalita mga kabs kasi talagang nag-i-snow na. So hanggang dito na lang ulit mga kabs. So susunod na lang ulit tayo magkita-kita sa susunod nating video. Sa mga pupunta ulit dito sa Poland, ngayon nag-i-snow na ho, magdala na po kayo ng makapala jacket. Ulit po sinasabi, magdala po na kayo ng makapala jacket para hindi na po kayo lamigin pagbaba nyo sa aeroplano. Baka manibago yung katawan at magkasakit pa kayo pagpunta nyo rito mga kabs. So ulit mga kabs, paulit-ulit. Susunod, paki-subscribe po ulit ako dito sa ating channel, paki-like and share, and paki-pindot na rin po ng ating notification bell mga kabs para lagi po kayo updated sa ating mga new videos. And nga pala mga kabs, paki-follow na rin ako sa aking Facebook page. Yun nga po yung Pinoy Family in Poland din po. Isa lang rin po pangalan ko yung Facebook page ko at YouTube channel ko. Lalagay ko po dito yung profile ko para makita nyo. Salamat po mga kabs. Sana ipatuloy nyo akong suportahan at huwag kayo magsawa. Yun lang po mga kabs. Ingat po kayo. And God bless.